umaga po sa ating lahat. Hindi na ako babatiin ang lahat ng dahil minsan kami mga politiko, parang sakit kaming paulit-ulit namin binabanggit yung narito rin at magkakakilala. So, bagamat maganda rin at kumusta na nababanggit din palagi ang kanilang pangalan, but ikaw hahaba ho tayo. Mamaya makapagkitin din sila ni kagalang-galang Lenny. So, sa ating mga kapwa kawani ng gobyerno at mga maglilingkod bayan, sa ating mga panuin at mga fans ng PNR, isang pinagpalang umaga sa inyong lahat. Aking kinagagalak na makilahok sa importanteng pagdiriwang na ito, kung saan ay ipapakita natin ang kakayahan ng pamahalang muling buhayin ang isang simbolo ng kaunlaran ng Pilipinas. At higit pa rito, ang paghatid ng napakalagang serbisyo sa ating mga mamamayan. Ang pagbukas ng Calamba Station ng PNR sa araw na ito ay ang ikapitong bagong istasyon na ating binuksan sa loob ng nakaraang taon. Noong Disyembre 2013, nagbukas ang Muntinlupa, San Pedro, Binyan at Santa Rosa Stations. Noong namang Marso ng taong ito, nagbukas ang Kabuyaw at Mamatit Stations. Napakabilis po ang rehabilitasyon na ginagawa ng PNR sa pinakamatandang railway system sa buong Timog Silangang Asya. Hindi ko alam kung yung aspect yun ay isang bahagi na ipagmamalaki natin. That two sides of the coin, very historic but also very old. Kaya hinahanapan po natin ng paraan. Isang sistema naging biktima na ng panahon at ng tila masamang pamalakad sa loob ng ilang dekada. Nakikita natin ngayon ang bunga ng matuwid na pagpapatakbo sa PNR. Marahil ay bago pa natin mamalayan ito, ay magbubukas na muli ang bantog na Bicol Express. Kaya sinisigurado ni Congresswoman Lenny, ito ay unang hakbang pa lang sa maraming hakbang hanggang umabot po sa Bicol. Kaya very symbolic ng panahon ng pagdahal po natin si Congresswoman Lenny. Kay Chairman Noli Torres at GM Alan Tilay, ang aking taus-pusong pagbati sa inyong mahusay na pumumuno sa PNR. Kung hindi dahil sa inyong pagsusumikap sa kabila ng kakulangan ng pondo, sa inyong hangaring mapaunlad muli ang ating pambansang riles sa kabila ng pagpapabaya sa nakaraang mga dekada, hindi natin mararating ang ating kinatatayuan ngayon. Sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Calamba at iba pang lugar sa Laguna, lubos pong aking saya na natutugunan na ng ating pamahalaan ang inyong pangangailangan sa usaping transportasyon. Batid po natin na kaakibat ng gumagandang ekonomiya ng bansa ay ang pagdami ng oportunidad sa hanap buhay at sa pag-aaral, lalo na sa ating mga pangunahing lungsod tulad ng Metro Manila. Batid rin po natin na upang magkaroon kayo ng sapat na pagkakataong makakuha ng magandang trabaho at edukasyon, bunsod ng paglago ng ating ekonomiya, ay kailangan ninyo ng sapat na transportasyon sa pang-araw-araw. Sa makatwid, kung dapat patas ang pagkakataon ng bawat isang Pilipino na makamit ang kaginhawaan sa buhay, dapat mayroong sapat na transportasyon na siya namang papatas sa kanyang kasahulan. Sa madaling salita, sa aking pananaw, karapatan at hindi pribileyo ng bawat isang Pilipino ang magkaroon ng ligtas, maasahan at kumbinyenteng transportasyon. Para sa libo-libong natutulungan ng PNR, di ba't dehado kayo kumpara sa mga may kayang tumira sa Metro Manila? Sapagat upang makapagtrabaho o makapag-aral kayo sa Maynila ay kailangan ninyong mag-commute ng 3 o 4 na oras kada araw. Habang sila naman, o kami naman, ilang minuto lamang ang layo sa parehong pagkakataon. Hindi man natin masisisi ang mga taga-Maynila sa pagkakaroon ng kaginhawang iyon. Magagawa naman ng gobyerno ang pagpapatas sa inyong kalagayan sa pamamagitan ng transportasyon. Imbis na ilang oras ang inyong inilalaan sa paghihintay ng sakay at pagtatagal ng trapiko sa araw-araw, ngayon meron na kayong opsyong sumakay ng PNR na maliban sa may maasang serbisyo ay hindi apektado ng traffic at madaling sukatin ang oras ng pagbiyahe. Tinanong ako ng media kanina, anong kagandahan itong ginagawa natin sa Calamba?
Yung kagandahan dito ay walang traffic. Dahil so far, hindi pa tayo natatraffic mula Manila hanggang Calamba. At yan po ay 100% po namin igagarantiya. Wala pong traffic ang PNR. Yung aberya, yan ay tinatrabaho namin. But traffic, wala ko talaga. Kahit pa paano, ay naipapatas po ang maayos na transportasyon ang inyong kakayahan abutin ang mga pagkakataong ito. Ito po ang dahilan kung bakit tunay nating itinutulak at pagpapaunlad sa ating mga sistema ng transportasyon, lalo na po ang sarilis. Dahil ito po ay gumagarantiya sa mas pantay na oportunidad sa ating mga mamamayan. Uulitin ko po na sa panahong ito, karapatan na po at hindi pribileyo ng bawat isang Pilipino ang magkaroon ng ligtas, maasahan at kumbinyenteng transportasyon. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong umaga. Congratulations muli sa pamunuan ng PNR. Ganun din ay, bagitin ko na rin, no? Hindi lang po kami titigil dito sa Calamba. Pagbabaho namin, sabi ko, ano bang susunod na stasyon? So nabanggit, nandiyan po ang Los Baños, nandiyan po ang San Pablo, no? At isang malaking proyekto na talagang itinutulak ni Congresswoman Leni at ni Congressman Chipeco. May PPP project po ang DOTC na mula Tutuban ay ipapatakboy na natin all the way hanggang Legazpi. Hindi lang po ito yung dating PNR, kundi papayagan natin ang pribadong sektor na mag-expand, mag-construct at sila rin mag-ooperate. Dahil tunay naniniwala, kung tingnan nyo yung ginagawa po namin sa DOTC, nire-recognize namin na ang gobyerno ang hindi pinaka-eficiente at pinaka-maayos na magpatakbo ng transportasyon. Nakikita namin ang pribadong sektor ang siyang expert, ang pribadong sektor ang eficiente, at di ko ang pribadong sektor pa ang mas mabilis na makapagpatakbo nito. Kaya nakikita nyo sa build-out namin sa Mactan, Cebu, hinayaan natin ang pribadong sektor na pumasok. Sa LRT1 extension sa Cavite, pribadong sektor. So, ganun din po ang pananaw. So, down the road, siguro, hopefully within next year, ay pribadong sektor na po ang concession holder at siyang magpapatakbo ng PNR po natin. At hindi po kami tumitigil sa Tutuban. May segment din po mula Tutuban hanggang Malolos. Ang JICA ay tutulong yung mga kaibigan po natin sa gobyerno ng Hapon ay tutulong po rito. At nakikita po namin extend po hanggang Clark, hanggang sa Cagayan at Isabela. Kaya down the road, siguro, sinasabi ko nga lang, hindi lang po waiting shed o mga tricycle ang binibili natin. Relays at sistema ang tinatayo natin. So may ilang taon po tayong kailangang daanan po rito para matapos po ito. So itong pinaplano mo naming PPP, so around 4 to 5 years para mabuo. At again, isa na ito pong sistema na talagang may papagmalaki na natin. Maski tayo pong oldest railway system, something that we could be proud of, and likewise our citizens truly deserve. So maraming salamat sa pagkakataon ito at sana po ay tangkilikin po natin ang Calamba. Alagaan niyo po ang inyong istasyon, alagaan po natin mga tren. In fact, sa pagsakay ko nung tren, last time nung nagbukas kami sa Santa Rosa, ito rin yung tren na sinakyan namin eh. Dahil basag yung salamin. Siguro simbolo lang yan ng PNR kung ano yung naging karanasan niya. Bagamat may grills na ho dyan. Alagaan po natin dahil patuloy niyo yan ng bato, tapunan niyo ng basura. Tayo rin po ang sasakay din po dyan. At kung hindi po nating alagaan ay tayo rin po ang mawawala. Maraming pong salamat at mag-ingat po tayo.